Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Minsan, kahit yung mga mahal mo sa buhay, nagagawa pong saktan dahil nawawala na yung kontrol mo sa iyong sarili. Tulad na lamang nangyari sa isang lalaki dyan sa lungsod ng Caloocan. Paniwala niya, isang banal na ritual daw ang patayin ng kanyang sariling asawa. Naku po, hindi kaya may diferensya lang siguro to. Panoorin po natin to. Alay. Ba't mag-aalay ka na? Mag-aalay ka na tapos buhay, yung panahong panaisak yun eh. Talagang mangyayari yun kasi nga ako nga yung madadali nun. Ako yung mapapatay niya. Ito ang mga pahayag ng 27 anyos na si Dexter Tulaylay, residente ng Barangay 36 sa lungsod ng Caloocan. Ang alay na kanyang tinutukoy, ang kanyang live-in partner na si Ellie Ann Insigne, 28 anyos. Mag-alas 8 na umaga noong 16 ng Enero, nagimbal ang kapatid ni Dexter na si Michelle Manyaol sa inabutan nila sa tinutuluyang kwarto sa naturang barangay. Pag-akyat namin magkapatid dun sa taas, nauna ang ate ko. Pagpasok sa pintuan, nandun yung kapatid ko na si Dexter Tulaylay. Ang sabi sa ate ko, may patay. Ngayon di maniwala ang ate ko, pumasok ang ate ko sa loob. Yun nga po, nakatunayan na may patay nga po. Tumawag po agad ako, pumunta po ako agad sa barangay para mag-report na may patay doon. Natatakot na sinabi ko sa kapatid ko, bakit mo ginawa yan? Ano ginawa mo? Ayon kay Police Superintendent Ferdinand Del Rosario, Assistant Chief of Police ng Caloocan City PNP, si Dexter pa raw mismo ang nagpatawag ng pulis para hulihin siya. Nakuhanan din daw si Dexter ng isang sachet ng hinihinalang droga. Walang malinaw na rason dahil wala namang narinig na pagtatalo, kundi masasabi natin na meron lang natagpuang shabu dun sa wallet na sinasabing pagmamay-ari ni Dexter. At may mga nagsabi sa mga kapitbahay niya na itong si Dexter ay involved sa paggamit ng illegal na droga. Sa mga ebidensyang nakita, iisipin mong lulong lang sa droga ang suspect kaya nagawa ang krimen. Pero nang amin siyang makausap, tila may kakaibang paliwanag si Dexter kung ano ang kanyang motibo. May connection kasi sa Bible to eh. Nag-start na yung ginagawa namin ni Mrs. Kumbaga tanggap niya yung nangyari, tanggap ko yung nangyari, kaya hindi ako umano sa pulis. Kumbaga, nung mangyari yung gabi na yun, dumating yung kapatid ko, pinatawag ko yung pulis, nagpahuli ako kasi alam namin na mangyayari talaga yun. Tanggap namin siya isa yun. Tinungo ng KP team ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Sa kwartong ito, bakas pa mga sulat sa dingding na maaring magbigay linaw sa mga pahayag ni Dexter. Mga Bible verses at mga katagang handang mamatay ang makikita rito. Paniwala naman ng pamilya ng biktima, marunong daw manggayuma ang suspect. Gate pa ni Virgin Insigne, kapatid ng namatay, posibleng may ginawang ritual. Ang basta sa amin kasi hindi ko alam kung naniniwala kayo, pero marunong sila, yung mga paranormal, gayuma, mga nagpapaamo ng ahas. May ginawa talaga siya sa kapatid ko. May pumasok sa akin, kinausap si Mrs. Tapos sinabihan si Mrs. Ayon siya na pag-usapan niya, natatandaan ko, naklaro. Sabi kay Mrs., kilala mo ba ika yung tao na to? Ako yung tinutukoy. Ako nagsasalita, ako tinutukoy. Na kumbaga, parang may mission siya na para sa buong mundo. Mahirap kasing banggitin, gawa nga nung ang tao ngayon, iba, di ba? Baka pagtatawanan lang tayo, pero okay lang kasi at least sinasabi ko,
na ganun niya. Kumbaga may part kasi ito sa totoo lang, may part ito sa revelation sa pahayag. Ako tapatan ko na sinasabi, lakasan na kasi yun talagang gusto na nga sa taas. Parang ganun yung nangyayari na parang nasusundan namin yung sa revelation, nasusundan namin, nauunawaan namin. Sa sinasabing diary naman daw ng suspect, puno ito ng mga kataga mula sa banal na kasulatan. Depensa ng suspect sa mga nag-iimbestigang pulis. May sumanib pa raw na masamang espiritu kaya niya nagawa ang krimen. Wala siya sinasabing malinaw na pangyayari. Basta ang sinasabi niya na may patay doon, parang wala siya sa sarili niya habang sinasabi niya yung mga kwento niya na halos hindi maintindihan kung ano yung mga kwento niya. Pero para sa mga may hawak ng kaso, hindi na dapat pang humanap ng sisi ang suspect. Simple lamang daw ang nangyari. Naluto na ng droga ang isip nito. Kasong homicide lamang ang inihain sa Caloocan City Prosecutor's Office. Tingin ng pamilya ng namatay, dapat ay kasong murder ang isinampa dahil talagang may intensyon ng suspect na patayin ang kanilang kaanak. Dito na namagitan ng kilos pronto para may parating ng pamilya ang kanilang hinaing sa tanggapan ng piskalya. Na sana ay ma-upgrade ang kaso at mapatawan ng mas mabigat na parusa ang pagpatay sa kanilang kaanak. Noong nakaraang linggo, inuwi na sa Lubang Island sa Occidental Mindoro ang mga labi ni Ellie Ann upang doon ilibing. Sana raw hindi kasamang maibaon sa limot ang masaklap na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Ayoko nang alalahanin yung nakita kong hirap niya, yung parang naghahabol ng hininga, yung mata niya. Doon talaga ako napaiyak, yung nakikita ko yung kung ano yung pinagdaan niya doon sa lalaki bago siya nawala. Kaya yung isang hinahabol namin nga na yung kaso ay murder, hindi homicide. Mukhang para sa kapulisan siguro, para sa kanila, bago itong kasong ito, na mismo ang suspect pang sumurrender at ang sinasabi, parang sinapian siya at ito daw ang kanyang dapat gawin. Parang ang maging kapulisan, nagugulat dito sa pag-iimbestigaho nila. Pero Lex, very simple lang naman yan. Yan ang epekto ng droga sa katagalan mong ginagamit. Ang masama rito, yung mga, kumbaga, pati yung salita ng Diyos, Biblia, nagamit pa. Parang ang dating na parang mga sinasabing kalokohang revelation, alaho yan sa Biblia. Ayaw lang natin madamay yung sinasabing Bible dito sa kalokohan itong drug addict na itong si Raulo, na para ba, pati yung salita ng Diyos na revelation has something to do sa kanyang kagaguhan. Yan ang epekto ng droga sa katagalan, natutos ng utak mo, hindi mo na alam kung ano na nakikita mo. Ganyan para kang nagiging baliw na hindi pa naman baliw, may lucid moment pa siya pare. So, luto na yung utak nun. Yan, tortado ng utak niyan. Kumbaga sa itlog, napirito na ng gusto kay ganun. Siguro pakiusap po natin sa Caloocan PNP. Siguro paki-review ulit. Imposible kasing maging homicide yan dahil hindi naman inatake ng misis niya itong kanya pong asawang lalaki. So paano masasabing homicide po yan? Murder nga Pero para sa atin, Lex, kung ito palabas ng kilos pronto, dapat dito nakakakuha tayo ng aral. Tulad nito, kapag nasa bahay ninyo, nakikita nyo, kakaiba na kilos, pagkatas gumagamit ng droga, asawa niya, mga kaanak nyo yan, abay, importante dapat malaman ng mga otoridad na yan, para nang sa ganun matulungan. Pag yun umabot pa ng ganyan, akala ninyo, magkakaroon pa ng pagbabago na hindi natin nakikita, kakaiba ng kilos niyan, abay, ipagbigay alam sa mga dalubhasa. Or, sinasabi na sa mga otoridad kasi makakatulong na hindi na dumako doon sa sinasabing krimen na ganyan. Pag, I'm sure, matagal na sila nagsama, at nakita naman siguro yung pagkikilos niyan, umiiba ng pagkikilos, siguro humingi na kayo, sumangguni na kayo sa isa pong espesyalista, tulad po na psychologist, para mapacheck kagad. Dahil kapag humantong na ganito, hindi natin may babalik ang buhay. Ayun.